Today, I pray for your guidance. I pray that you navigate me in all the good and the ugly. Remind me of the things I should prioritize. Remind me of the things I should accomplish and pursue. Steer me away from all the harm and warn me of my negative tendencies. And most importantly, amidst all the chaos of the day, always guide my thoughts. What's up guys, Von Campos here. Welcome back or welcome to my channel. Here I post fit-related content and welcome to the Vessel series. Here we document our journey through self-development and growth. So welcome guys to episode 3. Kung di nyo pa napanood yung first 2 episodes, check those out later. But today, May 20th, 2024 is our first day of prep. So officially, magsa-start na tayo ng prep after a 3 weeks na diet break. To be honest, I'm very anxious and scared and somewhat excited sa buong prep na to. Mainly because I think this is the busiest I've ever been in my life. Kahit na nung nag-work pa ako sa corporate and nag-aaral ng masters. Itong time na to is, I guess, yung busiest ko ever. Very, very occupied ng oras ko kasi, yun nga, as you may or may not know, nag-work ako sa negosyo namin and somewhat hawak and hindi ko hawak yung oras ko at the same time kasi yun nga, maraming uncertainties pagdating sa work. I guess yung worry na yun dala ng all the chaos na nangyayari sa everyday life. And again, that's a challenge. Speaking of being anxious and scared, everyday kasi lately, ang dami nangyayaring chaotic sa buhay ko. Some of those are, by choice kasi syempre, I could have chosen an easier work or an easier job sa corporate, but yun nga, pag nag-work ka na sa small business, ang dami kasing uncertainties pagdating sa schedules. Ang dami kasing isa-sacrifice pagdating sa oras pagka you're on prep. Especially yung mental. Kailangan mo ilagay yung sarili mo mentally to, alam mo yun, tiisin yung pagkain na nasa harapan mo. Or parang kailangan mo ilagay yung sarili mo na makakapag-cardio ka na magagawa mo yung steps mo, na hindi ka magsa-slack off sa training, na ibibigay mo pa rin yung 100% mo sa lahat ng fitnessy stuff na gagawin mo. Hindi naman siguro pwede na mag-suffer yung work para makapag-give way ng, alam mo yun, sa fitness, na hindi mo naman pipiliin siguro, or ako, personally, hindi ko pipiliin na i-sacrifice yung mga efforts na binibigay ko sa work ko just to, alam mo yun, ma-accomplish yung or ma-tick yung mga checkboxes sa prep. And I know hindi ko naman siya kaya mag-isa, kaya lagi ako nag-a-ask ng guidance na, alam mo yun, magawa ko lahat ng mga dapat kong gawin. May it be sa work, sa ibang responsibilities ko, sa mga relationships, sa family, sa girlfriend ko. Like kahapon, yun nga, going back sa story kahapon. Nag-feel din kasi ako, so may mga pinuntahan akong mga kliyente. Syempre, hindi ka naman makakapunta without driving. So, pag all over the metro yung mga pupuntahan mo, ang tagal mong nasa kalsada. So, yung mga oras na yun, hindi ako active, nakaupo lang ako sa sasakyan, nag-aantay ng traffic, or pagdating ko dun sa kliyente, hindi naman ako pwede maglakad-lakad at magpawis. So, nangyari, long story short, ang tagal ko nag-drive, tagal ko nag-antay. Tapos pagdating ko sa gabi, hindi pa ako makapag-train agad kasi, yun nga, kailangan ko rin maging responsible boyfriend na hinatid ko pa si Paula sa airport. So, long story short, 9 PM na ako nakapag-train. Natapos na ako around 10:30. Tapos kulang pa ako ng 4,000 steps. So, kailangan ko pang magstay ng around 30 plus minutes sa treadmill para lang matapos. Again, hindi naman sa nagrarant ako, pero yun yung kinakatakot ko for myself. Kaya lagi akong nag-a-ask or provision na magawa ko lahat ng mga dapat kong gawin sa lahat ng aspeto ng ginagawa ko ngayon.
Okay guys, nandito tayo ngayon sa Trinoma. Kailangan ko pa ng around 11,000 steps para makomplete yung step goal ko. Isa sa mga best places na mag-cardio is sa mga mall. Kasi di mo mapapansin kasi malamig. Itong Trinoma, favorite mall ko kasi to ever since. Marami akong memories dito nung bata ako and it never gets old. Alam mo dati, nung nagtatrabaho pa ako sa corporate, ang dali lang makapag-cardio kasi wala ka masyadong iniisip. Ganyan, iisipin mo lang sarili mo. Alam mo yun, lahat ng bagay na outside of work kaya mong gawin. I used to think na pag lumipat ako sa family business ulit, mas hawak ko na yung oras ko, which is far from the truth. So, yun na. And I guess that's life, di ba? Pros and cons talaga. Hindi mo masasabi. Kaya, ayun, magsa-steps na ako. Hindi ko na pa-vlog guys kasi kailangan ko makauwi rin kaagad to edit this video kasi marami tayong gagawin tomorrow. Kaya, focus muna ako maglakad. See you later. Grabe, ayoko naman parang i-romanticize yung Trinoma. Pero, alam mo yan, itong place na to, it reminds me of my youth. Wow, kala mo tanda na yun. Meron talagang mga lugar na nire-remind ka of simpler times. Alam mo yun, naalala ko nung high school ako, ilang beses ako pumunta ng Trinoma with my friends. Maybe dun sa mga basketball teammates ko or sila Delma. But pupunta ako dito para makatakas, alam mo yun, sa problema namin sa bahay. Ayoko na i-share yun, but yun, ang daming mga masasaya and malulungkot. Habang naglalakad ako na parang naisip ko na, alam mo yun, na-imagine ko ba nung bata ako na mapupunta ako sa sitwasyon ko ngayon? Na-imagine ko ba nung edad ko na yun na wala akong malay sa mundo na ito yung magiging ako X amount of years after? Napaisip ako na yung mga chaotic nun, hindi na as chaotic now. Alam mo yun, parang pag titignan ko, nakakatawa na lang siya. And I guess, yun yung talagang tinuturo sa atin na parang every challenge na nasa harap mo ngayon, sobrang hirap. Pero, after time passes by, matatawa ka na lang na parang, uy, nahirapan pala ako doon. Parang, uy, mahirap pala yun. Ayun, yun yung naisip ko habang naglalakad kasi napakatagal ko naglakad. Nag-reminisce ako ng mga memories dito, good and bad. Na parang dinaanan ko yung paborito namin kinakainan ng mga kaibigan ko at the time. Tumatak kasi sa akin tong mall na to nung time na talagang may problema sa bahay. Hindi ko na yan si-share. But pag wala akong basketball, dito ako pumupunta. Kasi ito yung pinaka-accessible na mall and bago pa to at the time. Kaya dito ako tumutuloy. Dito ako first nakipag-date. Alam mo yun, yung mga unang dates. Yun lang, siguro kailangan ko lang ma-remind na kahit anong hirap yung pinagdadaanan ko now, na nasa harap ko, kahit anong chaos man yan, kahit anong chaotic thing man or event na dumating sa harap ko now or in the future, at some point dadali na lang din yan. At some point tatawanan ko na lang din. People. Hindi ako makatulog guys. So it's currently 5:18 in the morning, Saturday ngayon. So magsa-steps na tayo sa UP kasi dito tayo. Don't know why what I'm told to do. When the rules are made up by someone we never knew. Baby, wipe your tears and hear me. Okay, first week ng prep, okay naman. Okay naman yung diet ko. Nakakapag-train naman ako ng maayos kahit medyo hectic. Isang talaga yung problema ko. Yun yung hindi ako makatulog talaga ng mahimbing. Wala talaga Kanina nagising ako 2 AM tapos di na ako makatulog. Buti na lang Sabado today. Kung sino man yung kumukulam sa akin sa gabi kaya hindi ako makatulog. Tigilan nyo na please. Kailangan ko matulog. Alright guys, week 1 in the box. Okay naman, so far so good naman. Meron pa tayong I think 18
weeks yata minimum bago dun sa first show. Sabi naman ni coach, good starting point. So, ayun. Medyo marami lang talagang adjustment sa simula. Syempre, ganoon talaga sa simula. So, yun din, parang nung na-realize ko naglalakad ako sa Trinoma, na mahirap siguro siya ngayon, pero eventually dadali din yan with more reps. And syempre, with provision din na hingi din tayo ng help. Makayanan natin siya, di ba? So, yun lang, I'm gonna end the video right here. I hope nag-enjoy kayo. Hingi lang ako ng konting feedback sa inyo. Kung umabot ka na dito, feel ko napanood mo yung first 2 episodes. So, hingi lang ako ng feedback siguro sa comment section kung kamusta ba yung nailalabas natin? Nagugustuhan nyo ba? Ganyan. Yun, baka mamaya masyadong madrama tong ginagawa ko. But, yun din kasi yung nararamdaman ko lately. Gusto ko lang din i-document yung current state ko, ganun, yung mindset ko at this time, para someday in the future, di ba? Masaya rin balikan. So, yun lang. I hope nag-enjoy kayo sa episode na to. Ang dami kong ebas, but yun, see you next time. Again, this is Von Campos reminding you to follow your passion. Kahit na 0.1% progress na every day, okay lang kasi it will all add up someday. Week 1. Tapos na. I'm out. Peace. Living with passion.